We are so blessed today because narito ang bawat isa. Amen ko ba? Amen. Sabi mo sa katabi mo, congratulations. Okay. Siguro tataka ka bakit kailangan mo siya i-congratulate. Because, hindi po lahat ng mga tao today, as of this very moment, ay nagbibigay sila ng time para kay Lord. Hindi po lahat galing ang kanilang mindset na gusto ko this Sunday, gusto kong mapapurihan, mapakila ang ating Panginoon. Because napakakakunti lamang po na talagang humahanap sa ating Panginoon. And today, I'd like to congratulate you also because ngayon ay binigyan mo ng time si Lord sa iyong buhay. Amen. Talapakan natin si Lord. Amen. Okay, nasa final topic po tayo ng ating series part. In fact, ito po isa sa pinaka-ayaw na ayaw kong sinishare. And after how many 12 years, or after how many years, or 12 years more than, this is the very first time that I will tackle this message. No? Because for me, hindi po talaga ito yung gusto kong tinatopic. No? Kasi nga, along the way, ang topic kasi dito is very sensitive. Lalo na sa mga tao talaga na dumaranas nito. No po? Because nowadays, ito yung palaging na nararanasan ng mga tao. Tama po ba? Financial. Amen. Di ko po alam kung hihingi ako ng sorry sa inyo kapag dahil sa topic to kayo, or i-message to kayo, but I pray for this. Kaya nga, nilagay ko po itong topic na to sa pinakahuli-hulingan ng mensahe o ng series part no, ng ating pag-aaral. And it is about tithing. No po? And, alam niyo po, in fact, sabi nga, nagdadalawang isip ako kung isi-share ko to. Kasi, kilala niyo ako na hindi ako gano'n masyado nag-share about tithing. Tama ba ba? But then again, para lang mapawi yung ating iniisip kasi baka sisihin niyo ako na hindi sinabi ni Pastor, hindi niya sinare yung about tithing, hindi niya naging message yun. Hindi ko narinig yun. No? Alam niyo po ba na napakahalaga sa isang Kristiyano, one of the essential thing, yung isang bagay na mahalaga sa Kristiyano yung pagka-tithe. Are you there? Amen. So, in fact, hindi ako sanay dito sa ganitong uri ng topic. Alam niyo naman ako. No? Sa mga nakakilala sa akin, hindi ko pa ito na-topic ever since na tayo pa'y nagpasimula sa gawain. This is and this is the first time and maybe, I don't know if this is the last time na ipipres ko sa inyo to or ang gagawin ko lang siguro somehow inaano ko lang na binabasa ko lang ng konti-konti. But today I will give more focus on this message. And the title of this message is Tithing is Essential. Now, nagkaroon tayo ng maraming messages. Fellowship is essential, worship is essential, prayer is essential. So, yung mga essentials in life as a Christian. Kasi maraming mga tao that they don't know. Many Christians na hindi nila alam kung ano ba yung mga essentials. But when we talk about essentials, again, lagi ko sinasabi sa inyo, ang ibig sabihin ng essential ay ibig sabihin yung mahalaga, importante, tama po ba? So, Pastor, mahalaga ba ang tithes and offerings sa isang Kristiyano? Okay, so yun ang isang bagay na pag-uusapan natin. And marahil sa iba, no, ay hindi sila ganoon pabula, no, about tithing. So today, bigyan niyo ako ng pagkakataon to explain this to you. So let's go to Hebrews chapter 7 verses 1 to 10 na ating pagbabasihan ng salita ng Panginoon. Ang sabi po niya ito, itong si Melchizedek, hari ng Salem, pag sinabing Salem, yung Jerusalem, pari ng kataas-taasang Diyos, ang siyang sumalubong kay Abraham sa pagbabalik niya, galing sa paglipol sa mga hari, at siya kanyang binasbasan. So, kumbaga, merong nagabi kasi itong sina Abraham, merong isang bansa na sila'y nagabi, and then after that, kinuha nila yung plunder, kumbaga, kinuha nila yung mga kayamanan doon sa lugar o doon sa isang bayan, sa isang kaharian, kinuha nila yung mga gamit, yung mga ari-arian, and then ito'y dinala po ni Abraham sa Jerusalem. So, punta tayo ng verse 2. At sa kanya ay binahagi ni Abraham ang ika-10 bahagi. Sabi niyo, ika-10 bahagi. Yan, we need to remember this one. Ika-10 bahagi. Ang ibig sabihin yung 10th part. Ika-10 bahagi. 10%. At sa kanya ay binahagi ni Abraham ang ika-10 bahagi ng lahat. Tandaan natin si Melchizedek, ito yung nagre-representa ng ating Panginoon. Because si Melchizedek, gaya ng ating Panginoon Jesus, wala siyang pinagmulan. Hindi nila alam kung sino kanyang mga magulang. At bigla na lang rin naglaho si Melchizedek.
no, na hindi alam. Okay. So, una, ang kahulugan ng kanyang pangalan ay hari ng katwiran. That is Melchizedek. Ikalawa, siya rin ay hari ng Salem, Jerusalem, siya yung King of Jerusalem. Na ang kahulugan ay hari ng kapayapaan, King of Peace. So, tandaan natin sa Isaiah chapter 9, verse 6, ay sinabi to about Jesus. Nakuha niyo po, kaya nga, kung ating titignan, sa una pa lang ay pinapangaral na, sinasabi na sa atin na napakahalaga ng tithing because itong itiasang bahagi, this 10% was given or will be given to the King of Peace. And that is Jesus in the form of Melchizedek. Punta tayo sa verse 3. Walang ama, sabi niyo po, walang ina, walang talaan ng angkan, ni walang pasimula ng mga araw o katapusan ng buhay. Subalit ginawang katulad ng anak ng Diyos, siya ay nanatiling paring magpakailanman. The right verse 4. Talagang napakadakila ang taong ito, maging si Abraham, na patriarka, ay nagbigay sa kanya ng ika-10 bahagi ng mga samsam, yung mga plunder. Sa verse 5. At ang mga anak ni Levi, o Levi, na tumanggap ng patungkulang pari, ay mayroong utos ayon sa kautusan na maglikom ng ika-10 bahagi mula sa taong bayan. Sa makatwid ay sa kanilang mga kapatid. Bagaman ang mga ito ay mga nagmula sa balakang ni Abraham. Sa lipi ni Abraham, ay ibig sabihin, verse 6. Ngunit ang tao ito na hindi mula sa kanilang lahi ay tumanggap ng mga ika-10 bahagi mula kay Abraham at binasbasan ang tumanggap ng mga pangako. Again, alam gawin natin binabasa, unawain po natin. Verse 7, anong sabi niya? Hindi mapapabulaanan na ang nakabababa ay binabasbasan ng nakatataas. Now, kanya mo ba? Yung nakabababa, and that is tayo po yun, at yung nakatataas ay yung Diyos. Because only God can bless. Tama ba? Hindi pwedeng mag-bless na kung sino-sino lang. Well, of course, alam gawin, may pinag-usapan tayo, Pastor, pwede bang mag-bless si Satan? Yes, pwede. Pero hindi katulad ng pagpapala na nagagaling sa ating Panginoon. Because we do not deserve blessing from Satan. Tama po ba? Are you there? Okay. So verse 8. At dito, ang mga taong may kamatayan ay tumatanggap ng ika-10 bahagi. Subalit, sa kabilang dako ay ang isa na pinapatunayang nabubuhay. Okay? So verse 9, maaaring sabihin na maging si Levi o si Levi na siyang tumatanggap ng mga ika-10 bahagi ay nagbabayad ng ika-10 bahagi sa pamamagitan ni Abraham. Okay? Verse 10, last verse. Sabi niya, sapagkat siya'y nasa mga balakang pa ng kanyang ninuno nang siya'y salubungin ni Melchizedek. Let us pray, church. Dakilang Diyos, makapagyarihan sa lahat. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong mga salita na aming nabasa namin. Tunay nga, Panginoon, isang mensahe na napakahirap i-message, Lord. You know my weaknesses, O God. But I do believe, Lord, through your Holy Spirit, Lord, ay palingat po namin itong maghihahayag sa mga ito. Holy Spirit, gabayan mo kami, kataguhin mo kami, bigyan mo kami ng karunungan, Panginoon. Pagdating sa bahagi na ito, ang pakikinig ng iyong mensahe, O Diyos, dalangin namin na maingat po namin pakinggan, Panginoon, at bigyan namin ng buong puso, buong kaisipan, Panginoon, na atensyon ang iyong mensahe sa umaga ito. And I pray, Lord God, every distractions, O God, every hindrances, O God, every works of Satan in this place, in our age, Panginoon, we rebuke them, O Lord, in Jesus' name. And Lord, we ask for your Holy Spirit to lead us and guide us today, Panginoon. Ang iyong likod sa umaga ito, Panginoon, just gamitin mo, hawakan ang aking mga labi, ang aking kaisipan, na walang anumang karunungan, kaalaman, salita, pangungusap o Diyos, o mensahe na maihahayag sa umaga ito, nagmumula lamang sa iyong anak. Dalahin ko, O Diyos, na ikaw po, siyang gumabay at tumawak sa amin sa umaga ito. Sa iyong papuri, pagluwalhati ng pagsamba, sa pangalan na Jesus, ito pa ang aming panalangin at ang lahat ng makikinig sa dalang Diyos ay magsabi ng Amen. Amen. Come on, guys. Praise God. Amen. Marami pong nagtatalo-talo regarding 10%, regarding tithes and offering, or ikapo. Marami pong nagtatalo-talo. And again, I'm not used to this kind of message. Hindi ako sanay sa ganitong mensahe.
bear with me kung sakali, no, na hindi ganun kakonkreto ang aking paghahayag sa umaga nito ng salita ng Panginoon. Because, again, hindi po ito yung forte ko, ibig sabihin hindi ito yung kasanayan ko, yung pagdating sa text na natin. You know me, ayaw ko pinag-uusapan ng tungkol sa pananalapi. No, so mga matagal na dito, I haven't message this kind of message today. But it is the Holy Spirit that spoke to me. Ang sabi ng Banal na Espiritu while I was praying, no, na pinag-pray natin yung for 2 months na message na Panginoon. In fact, hindi lang siya 2 months, inabot siya ng more than 2 months, almost 3 months, yung serye, yung teleserye, parang Korea lang, na mensahe. And inabot na po tayo ng January na 2025. So, one of the essential things, isa sa pinakamahalagang bagay o mahalagang bagay sa buhay ng Kristiyano ay ang tithes and offering. Are you there? Okay. At itong isang bagay na napakahalaga na to sa ating buhay bilang mga Kristiyano ay isang bagay din na kinakalimutan natin or tinatalikuran at ayaw natin tanggapin. No? We love to receive. Sino yung gusto rito laging gusto nakakatanggap? Of course, lahat tayo, tama? We love to receive, but we do not love to give. Yun ang isang bagay. Kung gusto kasi ng tao, majority is lagi lang siyang kumakabig. Tama mo ba? Lagi gano'n lang naman yung gusto natin. Kapag nasa bulsa na natin yan, nasa vault na yan, nasa wallet mo na yan, ang hirap mo nang dukutin. Nakasarado yung wallet mo, yung pitaka mo, yung vault mo, nakasarado, nakapadlock, nakakandado. Ganun kahigpit talaga no? May mga tao talagang ganun na pagdating sa kaperahan o sa pananalapi, ay talagang nag-iiba siya ng ugali. Sabi nga, malalaman mo daw ang tao pagdating sa pera. Tama mo ba yan? Bagaman, alam ko po, majority sa atin ngayon ay namang problema sa pera. Lahat po tayo naghanap. Ba't walang pera si Marlene? Wala kayong pera lahat. Ang tanong, nasa yung pera? Kung wala rin sa akin. Okay. Ang pera ngayon ay nasa mangilan-ilang tao na lamang siguro. But then again, church, today, sinabi doon sa ating binasa, makikita natin na nagkaroon ng tithing or ikapo sa pagitan ni Abraham at sa pagitan ni Melchizedek. Tama po ba? At si Melchizedek, sinasabi sa ating istorya, na si Melchizedek ay walang pinagbulan at walang hangganan, walang ama, walang ina, walang pagkakakilanlan, liban na lamang na siya ay hari ng Salem at hari magpakailanman. At kung ating i-analyze si Melchizedek, si Melchizedek ay makikita natin na hindi gano'n talaga siya nabanggit sa buong Bible. No, hindi siya talaga nabanggit. Well, in fact, kung talagang mababasa natin dahil si Melchizedek ay nabanggit lamang sa book of Genesis. So makikita natin doon lamang nabanggit si Melchizedek and wala na. Ganun lamang. At makikita natin na ang tithing ay ganun na lamang yung pagtingin o pagtanggap ng mga tao sa tithing na wherein ang tithing ay hindi mahalaga sa buhay ng isang Kristiyano. Because marami nagsasabi na ang tithing o ang ikapo ay para lamang sa Old Testament at hindi na ngayong panahon natin sa New Testament. Because we are now the new generation at sinasabi na tayo po ngayon ay nabubuhay or ang basihan ng ating pananampalataya ay base na lamang sa New Testament. Makanya po ba? Una-una sa lahat, guys, kung sabihin sa inyo, hindi ko sasabihin sa inyo na mag-tithes ka or hindi. I am pro or against tithing. Tandaan nyo. But personal, sa akin personal, we tithes. Praise God. Kami po, yun ang aming ginagawa. Nagtatites kami. So this is my belief. Ito yung pinangahawakan ko. Nakanya po ba? Hindi ko sinasabi na kayo mag-tithes or huwag kayo mag-tithes. Hindi po ako ganun. Hindi ako nag-ihikayat or nag-pipilit. Ano pa man. You know me. Ever since. Eh makikita nyo kung hindi ko talaga ganoon kabihasa ang mag-share ng ganitong topic. Because for me, it is very sensitive. Bakit? Kasi kung kayo po ay galing sa bahay today, galing pa kayo sa bahay? Bahay nyo, bahay ng iba? Okay. Yung mga lalaki, sa bahay nyo? Amen. Thank you. So, alam niyo po, napakahirap kasi na kayo po ay pupunta sa church,
No, maaaring dahil nalulungkot kayo, or nag-away, nagkamali sa tahanan, dahil ang pinag-usapan ay pera. Tama ba? Maaaring sa bahay, kahapon, nag-away kayo mag-asawa, pamilya na nag-away, because of money. And then after that, pupunta ka sa church para ma-exile yung nararamdaman mo, and then after a while, marinig mo ang mensahe tungkol sa pera. Napakasakit po nun. Kumbaga, ito yung iniwanan mo sa bahay, ito yung usapin sa bahay, and then afterwards, pagpunta mo ng church, ito na naman, pera na naman yung usapin. So, napakahirap po nun. Ito yung isa sa mga kadahilan kung bakit ayaw kong sinashare ito. Okay, at ayaw ka rin magkaroon ng maling pananaw ang mga nakikinig, especially kung merong bago na nasa loob ng church, and then, suddenly, ito yung maririnig nila. Nakalimutan po ba? Mahirap po yun. On my part, I don't know sa ibang mga preacher. Kasi may mga preacher talaga na they always talk about money. They always talk about financial. Kasi sila po ay mga prosperity gospel. Na lagi nilang in-explain, in giving, there is blessing. More giving, more blessing. Yes, it's true. Pero hindi tayo doon nakafocus eh. Hindi tayo doon nakafocus. Tingnan po natin sa Malaki chapter 3, verse 10. Ito po isang sikat na talata. No po? Sa Malaki 3, 10, nagsabi niya, dalhin ninyo ang buo, ikasampung bahagi. Take note, buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay at sa gayoy subukin ninyo ako ngayon, sabi ng Panginoon, ng mga hubo. Tignan ninyo kung hindi ko bubuksan para sa inyo ang mga bintana ng langit at ibubuhos ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na kalalagyan. Tignan niyo po yung promise ng Panginoon. There is a commandment and there is a promise. Are you there? Tandaan natin, ang Panginoon kapag meron ipinag-utos, hindi po pwedeng wala kapalit na o kaakibat na pangako yan. Kasi alam ng Diyos na ang tao ay hindi basta-basta susunod kung walang pangako, or wala siyang pakinabang. Parang tayo po yun, tama ba? Yung anak mo, bili ka nga ng toyo. Ayaw yan. Sa'yo na isukli. Mabilis po yan. Nakalimutan po ba? So, alam ng Panginoon na itong mga tao na to ay hindi susunod sa akin unless they will hear a beneficial thing. Yung isang bagay na kapag-ipakinabang. Dahil ba na sabihin pag-ipakinabang? Yun. So, dito po ay nakasulat yung tithes and offering sa Malakay 3:10. Ang Malakay po ay nasa huling bahagi ng Old Testament. So, ang sabi ng iba, hindi kami sang-ayon sa ikapo, sabi ng ibang mga sekta. Bakit? Kasi we are now living in the New Testament. So, wala na yung Old Testament kasi New Testament na tayo. So sa mga pilosopong sabi nga rin, kung nasa New Testament na tayo, bakit hindi pa tanggalin yung Old Testament? Bakit natin binabalikan yung Old Testament? Again, church, Old Testament is the shadow of the New Testament. Baka niyo po ba? Ang Old Testament ay anino ng New Testament. Nandiyan ka ba? Naunawan niyo po ba? So, hindi pwedeng mawala yung Old Testament sa panahon natin ngayon. Because hindi natin mauunawaan ang New Testament without the Old Testament. Tama ba? Ganun lang kasimple. Ngayon, hindi nila pwedeng ihiwalay o sabihin na nasa Old Testament kasi yan, hindi namin pwedeng sundin. Kasi nasa New Testament na tayo ngayon. No, church. When it comes to Bible, we cannot set them apart. Hindi pwedeng paghiwalayin ang Old Testament at New Testament. At ang sabi ng isang preacher, para lamang siya maka-against doon sa sinasabi ng mga ibang pastor. Lagi siya, ito yung pastor lagi na, actually namatay na siya, na lagi na lang niyang sinasalangan yung sinasabi ng lahat ng pastor. Ang sabi niya, ano hindi pwedeng paghiwalayin? Hiwalay nga ang New Testament at Old Testament. Yes! Physically, sabihin na natin. But spiritually, sila po ay konektado sa isa't isa. Nakuha po ba natin? O sabihin na natin, yung Malakay 3:10, this
One page, isang page lamang po, makikita ang malakay sa isang page ng Bible. I don't know why inilagay ng Panginoon yon. Bakit kaya nilagay ng Panginoon yon? What do you think? Dahil ito ay mahalaga. Nakalimutan po ba? At makikita rin naman ng ating na ang ating Panginoon ay hindi siya ganun talaga inuulit-ulit niya yung pagdating sa kaperahan because that is not the purpose of God in our life. Well, in fact, kung titignan natin sa inuulit-ulit na Panginoon, do not be worried. Lagi niya sinasabi yun. Kasi ito yung gusto ng Panginoon sa atin. Let your faith increase. Stand firm in your faith. No? Be active on your faith. So makikita natin about faith. Ito yung laging gusto ng Panginoon. No, pagdating sa pananampalataya, sa pagsamba, sa pananalangin. No, ito yung sinasabi ng Panginoon. Pero pagdating sa financial or sa kaperahan, talagang napaka-limit lamang ng ipinapahayag ng ating Panginoon. Hindi because hindi ito yung priority talaga ng ating Diyos. Amen. Are you there? Nandiyan ka pa ba? Okay. So, baliwanag sa Malachi chapter 3, verse 10, there is a commandment, mayroong pag-uutos, at kaakibat ng pag-uutos ay yung pangako. Nakalimutan mo ba? That's why this is one of the reason kung bakit until now, ay hindi mo nakakamit yung sinasabing isang pagpapala na walang sapat na kalalagyan. Overflowing blessings. Are you there? And I do believe, ito yung naisin natin, an overflowing blessings. Hindi nagbabago ang Panginoon sa kanyang pangako. Sa lahat ng mga taong tapat na sa kanya ay sumusunod. Amen. And I remember one time, nagtanong po ako sa isang magsasaka. No? Di ba kung kinananay na, tinanong ko rin to, na kung saan, kapag ikaw po ay nagtanim ng isang sakong palay na binhi ng palay or ng bigas, ilang sako ng palay din naman ang iyong mang-ani. Di ba times 10? Tama ba? Ito ang sinasabi ng mga magsasaka. But correct me if I'm wrong, na kapag ikaw ay nagtanim ng isang sakong binhi ng palay, ikaw ay aani ng 10 sako ng palay. Nakuha po ba? Okay. Listen to this ha. Focus na po. Kung nagtanim kaya tayo, or assuming, let's say, isang sakong palay na binhi, tinanim mo, ilan yung tutubo, assuming 10 kaya isang sako ng palay. What if nagtanim ka ng 2 sakong binhi ng palay, ilang kaya yun? 20. Tama po ba? So kung titignan natin, yung kasabihan, the more you give, the more you receive. Tama po ba? That's why there are some people, they are limiting yung kanilang pagbibigay sa Panginoon, kaya nangyayari lamang sa kanila, kung ano yung katumbas na kanilang ibinigay, yun lang ang kanilang nare-receive. Nakalimutan po ba, church? Okay. Punta po tayo dito ngayon sa meaning ng tithing. Sabi ng tithing is giving a tenth of the earnings. Ibig sabihin ng tenth, T-E-N-T-H, ang ibig sabihin ng tenth, ikasampung bahagi ng iyong mga kinikita. Okay? Basta sinabi kinikita, regardless magkano yung kinikita mo. Regardless. Again, sinasabi ko lamang po sa inyo, hindi para parigat kayo. Yung mga hindi nagtatize. I'm telling you this, sinasabi ko to sa inyo, inihahayag to sa akin ito, upang nang sa ganun, if you want to have a blessing that is overflowing, na kung saan wala na sa mapaglagyan, sabi ganun, ito yung gagawin natin talaga. Sabi yan, tithing, ito yung giving a tenth part of the earnings, yung ikasampung bahagi ng yung kinikita or napoproduce or naani, etc. Basta may dumating sa'yo. Na ito binabalik natin, halimbawa sa ating, hindi ko sinabing leader na ako yun, leader na for example, kung sino yung
O yung Diyos natin, sabi natin, kung sino tinitingala natin, sino sinasama natin, and that is our God. So, si Malakay po, nire-remind niya tayo, yung mga tao ng Diyos, yung mga anak ng Diyos, to tithe. Tama niyo po ba? Ngayon, sino ba yung tao ng Diyos? Sino ba yung nation of God? These are the Israelites. O, pastor ha, Israelites yan. Ibig sabihin, hindi tayo kasama sa mga Israelites. Ako ba sabihin ko, Melchizedek, Malakay, yan ay sinabi lang, or kautusan lang para sa mga Israelites, at hindi para sa akin, dahil Bombay ako eh. Pwede ba gano'n? Remember this one. Tayo pong lahat ay nilikha ng Diyos. Tama? Tama? Okay. Pero hindi tayo lahat anak ng Diyos. Tama ba? Tama? Because ang pagiging anak ng Diyos ay isang pribilehiyo. Are you there? Kasi hindi lahat ng tao anak ng Diyos. Hindi ko alam kung yung katabi mo anak ng Diyos yan. Kasi ang anak ng Diyos ay sila lamang na tumanggap at naniwala sa ating Panginoong Jesus. Are you there? Listen to this. John 1:12. Punta po tayo sa John 1:12. Ito yung sinabi ng Panginoon na itinuturing niyang mga anak o binigyan niya ng karapatan. Take note of that word, karapatan. Rights, karapatan. It is not a privilege, it is karapatan. Nakuha niyo po ba? Okay, lagi sinasabi ng mga taga-LTO, ang pagkakaroon ng lisensya ay isang pribileyo, hindi karapatan. Nakuha niyo po ba? Amen. Okay, sabi niya sa John 1:12, subalit ang lahat, ang lahat na tumanggap sa Kanya, meaning to say kay Jesus Christ, na sumasampalataya sa Kanyang pangalan, ay Kanyang pinagkalooban sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Again, maliwanag ang sinasabi ng Bible na ang binigyan lamang ng karapatan ng ating Panginoong Jesus na maging anak niya ay sila na tumanggap, sila na naniwala sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Tama po ba? But take note, kung ikaw ay sumampalataya na kay Jesus, sino sumampalataya kay Jesus? Sino naniniwala sa Kanyang pangalan? Amen. Kung ikaw ay nagsasabing tinanggap ko si Jesus, naniniwala ako sa kapangyarihan niya, sa Kanyang pangalan, sumasampalataya ako sa Kanya, then you are considered as a child of God. Baka niyo po ba? At nung tayo ay tumanggap kay Jesus, kinonsider niya tayong anak ng Diyos, sa panahon na yun, sa oras na yun na ating pagtanggap, tayo po ngayon ay iniugpong, kinonekta, inampon bilang mga bahagi ng Kanyang sambahayan. Baka niyo po ba? Anak na tayo ngayon ng ating Diyos. Tama? Bakit? Kasi tinanggap natin siya. Tama po ba? So ngayon, spiritually, tayo po ay kapatid na o bahagi na ng bayan o pamilya ng Israel. Tama po? And I don't know why, bakit may mga preacher na hindi nila tinatanggap na ang mga hentil, dati, tayo po yun, hentil tayo dati na hindi tayo nakakakilala sa ating Panginoon, hindi tayo tumanggap. But today, because we accepted Christ in our life, in our heart, as our personal Lord and Savior, naging anak tayo ng Diyos, naging mamamayan tayo ng Diyos, naging citizens of heaven na tayo. Imagine this, church. Imagine this. Anak ka na ng Panginoon, and dahil anak ka na niya, you are now entitled para sa mga mana. Tama ba? Tama? Gusto mo ba na entitled ka lang sa mana, pero sa kautusan ng pabibigay, hindi ka? Na parang pinipili lang natin kung ano yung mga bagay na dapat natin sundin bilang anak ng Diyos. Na parang sinasabi ng mga anak natin, magulang, nanay, tatay, karapatan nyo na pag-aralin ako, pero hindi ko karapatan na magbigay sa inyo. Karapatan ko na ako yung bihisan, pagkainin, pero hindi ko karapatan na maghugas ng pinggan. Nanay, magulang, gusto niyo ba yan? Na kayo ay, dahil magulang kayo, gusto niyo na yung mga anak niyo, dahil sila yung mga anak niyo, pinapakain niyo, binibihisan niyo, pinag-aaral niyo, iningatan niyo, dinidisiplina niyo, pero sa mga ibang bagay, tungkol sa family, isasabihin ng anak, hindi ko trabaho yan. Dahil nanay ka, ikaw maghugas ng pinggan. Dahil nanay ka, ikaw yung maglaba. Ito ka pa ba, church? Tama, mali. So, ganun din ang ating Panginoon. Ganun din ang ating Panginoon. Na kung ano man ang ibinigay ng kautusan sa Israelites, sa royal Israelites, kabahagi po tayo. That's why tithing is not only for
Israelites. It is also for us. Nakuha niyo po ba? Amen. So, napakaganda po ng tinuturo sa atin ng ating Panginoon. Sabi nga sa inyo, mababasa niyo sa Genesis chapter 14, verse 20, yung istorya ni Melchizedek at ni Abraham. Kung kailan po itong si Abraham ay nagbahagi ng mga nasamsam niya o mga naagaw niya. Hindi sinabing ninakaw because nung unang panahon kapag nagkikipaggera ang mga propeta noon, ang mga hari noon, yung mga kagamitan, mga ari-arian ng kanilang mga kalaban, yung mga bansa, mga hari, kinukuha nila to at iniaalay sa ating Diyos. But there are some instances, may mga kaganapan na ang sinasabi ng Panginoon, huwag mo pupunin niya yung mga kagamitan nila. Sunugin niyo lahat yan. May mga tayo naman na sinasabi ng Panginoon, kunin niyo yan at ihandog niyo sa akin. So, ganun yung nangyayari. Ano po? Huwag kayong malito. Okay? Kapag alam daw may nabasa kayo. Tandaan natin na ang tithe ay napakahalaga o ang tithes ay napakahalaga. Bakit? Ang tithes po ay ginagamit para po ma-provide yung pangangailangan ng mga priest, ng mga pari, ng mga pastors, ng mga leaders, ng mga Levites. Yung mga Levites, sila po yung naatasan. Ito po yung lahi ni Israel, na ang mga Levites ay naatasan upang sila mamahala sa pangangailangan ng templo. Nakuha po ba natin? All priests are Levites. Lahat po ng priests ay Levites. Lahat ng mga pari ay Levita, Levites. But not all Levites are priests. Nakanya po ba? Amen. Okay. So, ganun po yung pagkakaiba niya. Ngayon, makikita natin yun sa Numbers chapter 18, verses 21 to 29. Makikita natin yung istorya na doon na kumbaga, ang sinasabi na yung tithes po natin ay napupunta para sa church, para sa mga lingkod ng Diyos na gumaganap ng kanilang tungkulin sa church. Andiyan po ba? Alam niyo po ba na ang 10% o yung tithes and offering nyo ay napakahalaga sa church? Bakit? Kasi kung wala kang tithes, hindi ka nagbibigay sa church, wala kang aircon ngayon. Wala kang pinuupuan ngayon. Wala tayong sound system. Wala tayong microphone, wala tayong blower, wala tayong anything, wala tayong kurente, wala tayong tubig. At walang magsusundo sa inyo. Ganun kahalaga ang tithes and offering. Na hindi ko lang alam bakit ipinagkakait natin sa gawain ng Panginoon. And the moment na pinagkakait natin ang ating tithes and offering, parang sinasabi mong, ayaw mong malamigan ang aking kapatid na katabi ko. Gusto ko makaramdam siya ng init. Muli ko maligsakan niya, malumawas siya. Parang yun ang sinasabi natin. Parang sinasabi natin na, ayaw ko lang magkaroon ng tubig dito. Gusto ko bumaho yung kapaligiran. Ito yung parang sinasabi. Bakit? Kasi ayaw ko May mga katanungan din, sinasabi ng pastor, ano ba yung basihan ng tithes? Saan ko ba kukunin ng tithes? At marami po sa atin na maaaring hindi niya tanggap ito. Kasi ang tithes and offering, tandaan natin, pag sinabing tithes, 10%. Ika-10 bahagi. For example, kumikita ka ng 1,000 pesos a week or a month. Let's say, ang 10% nun is 100. Tama po ba? 10%. 100. Kung kumikita ka ng 10,000, magkano bibigay mo? 1,000. Pero tanong, pastor, saan ba kukunin yan? Sa gross or sa net? Pag sinabing gross, ito na lahat yung kita mo. Yung neto, ito yung binayad ng SSS mo, PhilHealth mo, nagbayad ka ng tubig, nagbayad ka ng kuryente, o yung mga kaltas-kaltas mo pa sa office, doon po ba kukunin, pastor, sa neto or sa gross? Yung pagbigay pa lang ng payslip ko, ito yung kinita ko. And then, after that, wala mo na akong ibabawas sa SSS, Pag-ibig, PhilHealth, doon ako kukuha ng 10%. Or, pastor, yung neto. Alis mo muna yung SSS niya, yung PhilHealth, yung Pag-ibig, and etc. And then dito ako kukuha ng 10%. Maaaring gano'n ang iba sa ating kaisipan. Saan ba basihan ang 10%? Ako po ba? May mga iba-iba lang ang ating pananaw. Pero ako po, personally, kinukuha ko ang aking 10% ever since sa aking gross. Nung ako po ay merong business, may barbershop ako doon, bibilangin ko everyday yung aking kita.
Wala akong ilalabas. Gumastos ako ng blade, ng polvo, ng tissue, ng kuryente. Wala akong gano'n. Basta iipunin ko yan. No? Pagkatapos, inaayos namin ng misis ko na kami mag-asawa at kukunin namin para sa Lord. Halimbawa, kumita ako ng isang araw, 3,000 let's say sa barbershop or 4,000. Itaas ko na 10,000 every day. Punta, sarado na rin eh. Okay? So, kukunin ko dun yung 1,000. Bibigay ko muna sabi ko sa asawa ko, tithes natin yan, itabi mo. Take note pag magbibigay po kami, hindi yung lukot-lukot. Napanyo po ba? Hindi kami magbibigay ng, for example, na pera na may sulat o yung may salamin yung tao. Hindi kami. Kasi hindi naman nag-wedding si Lord. Di ba nung tumataya ng wedding, binanong may sulat? Sino tumataya ng wedding dito? Na yung may sulat yung pinababayad mo. Di ba? Hindi naman nag-wedding si Lord kasi hindi siya trabaho ni Bong Pineda. Okay? Siya po yung hari ng mga hari. Are you there? At magbibigay ka sa hari ng mga hari, yung special. Kami po ganun ginagawa namin, yung pinakamulutong, yung pinakabago, at uunahin namin si Lord ibibigay sa kanya. Tithes natin, and then, bawal ng mga bata, pabili ng ulam. Ganun po kami. Savings. Ganun kami. Inuuna namin si Lord. That's why God bless us. Itong lupa na ito, binigay sa amin ng Panginoon. Nakita ko yung pagkilos ng Panginoon. Every time na meron kaming blessing, kahit magkano yan, tinatimes po namin yan. Until now, na kami po ay wala naman akong trabaho at today, pag every time na meron kaming blessings, yun naman ang bless sa amin, we see to it na bibigay namin yung karapatan ng Lord o yung karapatan namin bilang anak ng Diyos sa ating Panginoon. Hindi kami natatakot na, okay lang to 100 lang yan, magbibigay ka ng 10 pesos kay Lord. Yes. Take note of this. Si Lord ay hindi after to the amount. Are you there? But He is after to your obedience. He is after to your heart. He is after to your motive. Ano yung motibo mo? Bakit ka nagbigay? Ako natin, napakayaman ng Diyos natin para pag-interesa ng mga pera o kayamanan na meron ka nagaling din naman sa Kanya. Amen? Yung kayamanan na meron tayo, napakaliit lang na bahagi. At ang sabi ng Panginoon, kung ikaw ay mapagkakatiwala sa napakaliit na bahagi, ay mapagkakatiwala ka sa napakalaking bahagi. Hindi ko alam kung mapagkakatiwala ka. Mapagkakatiwala ka ba, church? Ibang hirap na, na, Pastor, alam mo, sa totoo lang, mabigat kasi 10%, di kailangan namin pangbayad ng tubig, ng ilaw, pagkain namin, pang matrikula. Yes! Alam naman nila yun, naintindihan na niya. Church, sa totoo lang, tayo hindi nakakaintindi. Hindi natin naintindihan. Kasi sabi ng wala kaintindihan, balik tayo, sabi niya, unawain natin yung verse. Unawain natin yung verse. Sabi sa wala kaintindihan, tingnan niyo po. We need to give a full attention, no? Dito, or pay attention to this word, to this verse. Dahil hindi nyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bayan. Ito sinasabi, there is a commandment. And because of that commandment, there is a purpose, there is a reason why na sinasabi. Bakit? Para daw mayroong pagkain sa aking bahay. At sa gayoy, subukin ninyo ako. Ang sinasabi ng Panginoon, sige, subukan nyo, try me. Sabi ng Panginoon, bakit nagpapasubok sila? Dahil sabi niya, subukin ninyo ako ngayon. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Tignan nyo, ito, and listen to this, tignan nyo kung hindi ko buksan o bubuksan para sa inyo ang mga, take note, hindi lang isang bintana ng kalangitan, mga. So, ibig sabihin, maraming purpose or ways, Lord. Kasi sometimes nag-isip tayo, Lord, kapag nagbigay ako, sino naman yung gagamitin mo? Paano yung pamamaraan mo ng pagbalik sa akin? Ang sabi ng Panginoon, God has so many windows. Or ibig sabihin, so many ways. Maraming pamamaraan ng Panginoon para ibalik ang mga ibinigay mo sa Kanya. Naman nyo? Maraming pamamaraan ng Panginoon, maraming gagamitin ng Panginoon the moment you obey Him. Are you there?
Yan ang sinasabi ng Panginoon. Kaya lang natatakot tayo eh. Na maubusan ka, pinaghirapan ko to, and then babawasan ko pa yung 10%, magbabayad pa mo ko ng 5-6. Sino may 5-6 dito? O yung 5-6 na yan ang napapahirap sa'yo. Okay, sabi ng Panginoon, no? Tignan nyo, kung hindi ko bubuksan para sa inyo ang mga bintana ng langit, ibubuhos. Ibubuhos ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na kalalagyan. Ang sabi ng Panginoon, the moment you give your tithes to Him through this church, through this ministry, sabi ng Panginoon, subukin nyo, try me. Sabi ng Panginoon, bigyan niyo yung tithes mo, yung offering mo. Sa church na ito, sa gawain ito, to the temple of God, this is the temple of God, this is the place of worship. Upang nasa doon, may magamit dito. Sabi nga, may makain dito, may magagamit dito. Okay? Tapos sabi, tignan nyo kung hindi ko bubuksan ang mga bintana, o bubuksan para sa inyo mga bintana ng langit at ibubuhos ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na kalalagyan. Naunawa ba natin itong verse na ito? That's why, even though ikay trabaho, nagbibigay ka ng offering sa Lord, but you're not giving your tithes, tignan nyo, imbis na magkaroon ka or madagdagan, hindi nadaragdagan. Maaaring hindi na babawasan, pero hindi nadaragdagan. Nakuha niyo po ba? Hindi mo makita yung miracle and the power of God in your life. That's why, until now, marami pa rin mga Kristiyano, when it comes sa pananalapi, sa pinansyal, down sila. Bakit? Kasi isang mahalagang bagay yung tithes and offering. Napakabigat sa mga tao, sa mga Kristiyano na maibigay ang para sa Diyos. Gusto lang ng tao yung para sa kanila, pero yung para sa Diyos ayaw nila. At ang kapal pa ng mga mukha ng mga Kristiyano, sorry to say that, na naghihingi sila ng blessing kay Lord, blessing, but they don't want to give back to God. Gusto mong bigyan ka ng time ni Lord, ayaw mo naman siya bigyan ng time. Kahit tayo naman siguro ayaw natin yan. Na ikaw na lang lagi nagbibigay, pag darating na yung kumari mo, ay hindi na yung pare ko mapanyan. Nang dumating pa lang siya, ang tingin niya sa'yo, bangko. Tama? Nabubuisit tayo doon. Kasi para bang kapag may kailangan lang ng tao, siya kalang siya lalapit, at kapag meron siya na, malayo siya sa'yo. Ganun ang mga Kristiyano nowadays. Pag okay sila, may pera sila, sagana sila, nakakalimutan nila ang Panginoon. But the moment na wala silang trabaho, wala silang pera, may karamdaman silang sasabihin nila, Lord, pagalingin mo lang ako. Magkapera lang kami, Panginoon, bigyan mo lang ang trabaho, bigyan mo ako ng business. Panginoon, magpapagamit ako sa iyo. Susuporta ako sa church. Pinapangako natin, Lord, gusto ko magamit ako sa church. Sa pamagitan ng mga pagpapala nito. Pero kapag hawak na niya, nakakalimot na siya sa kanyang pangako. Isa ka ba sa mga tao na gano'n? Na magaling ka lang mangako, pag hawak mo na, wala na. Na po? Okay. Ang Diyos po ay nangako sa lahat ng mga tapat na magbibigay ng kanyang ikapo, sabi gano'n. At sa lahat ng mga tao naman na hindi magbibigay, ang tawag sa kanila is magnanakaw. Pero, hindi mo aminin na magnanakaw tayo. Tama? Wala naman sa mukha mo yung magnanakaw. Tama? Lalo naman sa akin. Nakapood pa ako ngayon. Tama po ba? Pero alam niyo po, ngayon ko nakapagtanto, hindi lahat ng magnanakaw ay pangit yung kasuotan. Sabi ngayon, yung daw mga magnanakaw ngayon, nakapood na nasa Congress pa daw. Sabi nila, hindi ako naniniwala basta-basta. Pero sabi nila, na ang mga magnanakaw daw ngayon, disente na sila. Nasa Congress, nasa Senate. Sabi ko nila, naka-uniforme na daw po sila. Ngayon, ang tanong, ikaw ba'y magnanakaw? Masakit po no? But hindi ako nagsabi doon. Kung babasahin kasi natin yung Malakay chapter 3, no? Tataas lang tayo, verse 9, hanggang baba, makalalaman natin doon na hinanakawan ng bawat anak ng Diyos ang Diyos. Sa pamagitan ng hindi pagbibigay ng tithes. So, how many years na natin nananakawan si Lord? How many years ka na hindi nagta-tithes? How many years ka na hindi nagta-tithes? Pastor,
Nung isang taon lang. O, makikita natin na marami pa lang mga Kristiyano ang magnanakaw. At tandaan naman natin, ang magnanakaw kailanman niliyasa sa kanyang buhay. Tama ba? Tama ba? Amen. So, ilan yung bilib, hindi ka magnanakaw. Yung katabi mo, hindi rin. Tama ba? Kaya sabi mo, huwag mo nang nakawan si Lord. Pero hindi ka naman naniniwala magnanakaw yan, di ba? Pero sasabihin mo, huwag mo nang nakawan si Lord. O kaya sabihin, huwag na natin nakawan si Lord. Alam niyo po, church, ang dami kong iniisip para sa church. Marami akong plano para sa church. Alam ng mga leaders natin yan, alam ng ibang mga members natin yan. Alam niyo po ba kung ano yung pinapangarap ko or talagang gusto ko sa church? Ever since nagsimula ang church, ang gusto ko mabigyan ko ng mabigyan ng church, mabigyan ng church, ang bawat family, bawat member, let's say, bawat family dito sa church ito, mabigyan ng sasakyan ng tricycle sa mga tao na walang kakayanang makapunta sa church. Isa sa pinapangarap ko yung dami pa. Kung hindi sila makapunta sa church dahil wala silang pamasahe, wala silang masakyan, ito yung isa sa mga pinapangarap ko na mabigyan ng tricycle ang bawat family. Yes. Yun ang pinapangarap ko. Hindi naman para sa akin. Hindi para sa akin. Alam niyo pa kung anong pinapangarap kong isa na ngayon ay naganap na, last year lang, yung bawat college student mabigyan ng financial support. And praise God na ito pagtulong. Though, small amount lang. But I do believe ito'y nakakatulong. Bakit college, pastor? Kasi yung mga college student, patapos na yan. Pag natapos na sila, tutulong na sila sa magulang nila, kakayanin na nila, may katulong ng magulang nila para mapag-aralin ng mga susunod nila, yung mga anak nila. And we're praying, dun sa maliit na ibibigay ngayon, may madagdagan pa. Are you there, church? Hindi lahat ng churches, lalo na tayo, napakalit lang natin church. Isolated church pa tayo. But then again, we're trying, we're praying, we're asking God, Lord, give us the ability, the strength, no, na suportahan itong ating mga kapatid na alam naman natin na nangangailangan ng tulong. Hindi mababaliwala yung bawat ikapon nyo na binibigay sa church. We are so transparent here kapag kakatiwalaan po natin yung finance team natin. And lagi ko silang pinapaalalahanan na sana lahat ng ating mga finances, financial statement, ay ilagay natin sa bulletin board. Para at least nakikita ng bawat isa sa atin. Ano? Nandiyan ka pa ba, church? Okay. Alam niyo po ba that tithing ay isang bagay na wherein na-express mo ito mga bagay dito. At meron 5 bagay dito na inilagay ng Panginoon while I am praying. Sabi niya, you're not just only tithing, hindi ka basta nagbibigay. Tithing is expressing or the expression of your deep love for God. Ang pagtatides daw ay ine-express mo yung isang malalim na pag-ibig mo sa Diyos. Tama? Kasi kapag ikaw ay nagmahal, hindi maaaring maihiwala yung pag-ibig, yung pagbibigay rather. Because you cannot love without giving. Tama? The moment na ikaw umibig, whether you like it or not, magbibigay ka. Magbibigay ka ng time, magbibigay ka ng regalo. Tama ba? Because that is part of love. But, you can give without love. Pwede ka magbigay dahil naawa ka lang. Sa mga namawali mo, sa tinulungan ka, pwede ka magbigay without love. But, with love, hindi pwede walang giving. Tama? So the moment you give your tithes and offering to God, you are expressing your deep love for God. Not just only a simple love, hindi lang basta simple pag-ibig, kundi deep love for God. Di ba sa mga minamahal nyo, gusto nyo ibigay yung best? Tama ba, church? Nililigawan mo pa nga lang, hindi mo pa siya talaga totally mahal na mahal eh. Nakan niyo po ba, hindi mo pa siya talaga mahal na mahal, wala ka pang deep love sa kanya, kumbaga na-establish pa lang yung love mo sa kanya sa panahon ng ligawan, sa panahon ng courting. In fact, sometimes asawa mo na wala ka pang pag-ibig sa kanya. Tama? Kasi sometimes na-express yung deep love through giving. Nakan niyo po ba? Giving, regardless. Pera,
Oras, panahon, lakas, lalo na sa mga lalaki para may maibigay nila yung deep love nila sa babae, sa kanilang asawa, yung pag-iintindi at pasensya. Tama? Kapag sila tinotoyo, talagang yung pasensya mo. Okay, sasabihin ng asawa ko, di mo ako mahal, sasabihin niya sa akin, bakit? Di mo ako binibigyan pera. Di mo ako binibigyan ba? Uy, nakabet-bag ka nga, di ba? Ang laki ng ano, puso mo, di ba? Bet-bag nun. So, sinasabi ko sa asawa ko yan, no? Nasabi niya, di mo ako binibigyan ng pera naman yan. Right? Apa lang naman yun namin. Labingan lang namin yung gano'n. Pero hindi po talaga kami nag-away when it comes to pera. Hindi kami nag-away when it comes to pera. So, deep love. So, Mark chapter 12, verse 41 to 44, tingnan natin. Mark chapter 12, tingnan natin, mababasa. Naganda po ng story dito. So, Mark chapter 12, tingnan niyo po yung sinasabi ng Mark chapter 12, verses 41 to 44. Tingnan natin, ano? Umupo siya sa tapat ng kanyang ng kabangyaman at minasdan ang mga taong naguhulog ng salapi sa kabangyaman. Si Jesus po ito, nasa templo siya, tinitingnan niya yung lalagyanan ng pera. No? Tinitingnan niya yung mga naguhulog. Maraming mayayaman ang naguhulog ng malalaking halaga. Take note ha, lalaki ng mga binibigay ito ng mayayaman. So 42. Dumating ang isang babaeng balo, okay? Yung byuda. At siya'y naghulog ng 2 kusing na ang halagay halos isang pera. At tingnan niyo po ha, kumbaga, it has no value at all. Walang value. Sa 43, pinalapit niya sa kanya ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, katotohanan sinasabi ko sa inyo na ang dukhang balong ito, sabi niya ay naghulog ng higit kaysa lahat ng naghuhulog sa kabangyaman. Okay, verse 44, sabi niya, sapagkat silang lahat ay naghulog mula sa kanilang kasaganaan, ngunit siya sa kanyang kasalatan o kahirapan kawalan ay inihulog ang lahat ng nasa kanya ang kanyang buong kabuhayan. Tingnan niyo po, yung 2 kusing na katumbas sa isang pera, ang ibig sabihin nun, that is no value at all. Tama ba? Wala nang value in fact, yung piso walang value ngayon eh. Tama? Sabi pa nga ng iba, yung 1,000 wala na value ngayon. So, what more yung kusing? Okay, wala nang value at all. Ngayon, yung mga mayayaman, nagbibigay sila ng malalaking halaga. Pero kung sa pagtingin ng Panginoon, listen to this, sa pagtingin ng Panginoon, ay baliwala yung ibinigay ng malalaking halaga ng mga tao ito, o ng mayayaman na ito, compare sa ibinigay ng balo o ng widow. Bakit? Kasi si widow, yun lang yung pag-aari niya. At ibinigay niya lahat. Naku natin, church? Ibig sabihin, this woman, this widow woman, hindi lang na binigay yung 10%, but she gave her all, yung 100%. Naku niyo po ba? 100% ang ibinigay niya. At yung mayayaman, bagaman nagbigay sila, sabihin na natin, 10% ang binigay nila, or 50% ng kanilang income, ng kanilang earnings, binigay nila yung tithes nila, let's say tithes nila, 10% or 50%. Pero hindi naman ganun yung sinabi. Dahil nakapagbigay lang sila, dahil marami sila, mayaman sila, they can give more. Naku ba natin? Hindi nila binigay yung lahat-lahat sa kanila. Kasi itong babae na ito, ang sabi yung byuda, ibinigay niya ang kanyang buong kabuhayan. Na para ang buhay ng babae na ito, ay nakadepende na lamang doon sa natitira ng kusing. Ako natin. And nakikita natin yung expression of her deep love for God. Nakanyo mo ba? Kaya ang sabi ng Bible dumidepende rin naman ang Panginoon sa ano yung kalalagayan ng puso mo the moment na ikaw nagbigay. Nakanyo mo ba? Yan ang sinasabi ng Panginoon Depende yan sa pagbibigay mo. Baka mayaman ka, nagbigay ka. Nagtatimes ka nga, papakita mo muna. O kaya, huli-huli ka magbibigay para ikaw yung center or sentro ng mga tao na ikaw yung magbibigay. Ipinapakita mo na nagbibigay ka. It is wrong. Nakanyo po ba? Okay. Tithing expresses not only deep
love for God, but also obedience. Sabihin natin obedience. Okay. Bakit pumapasok sa pagsunod? Yung pagtatides. It is because may commandments eh. May kautusan. Ako niyo po ba? May pinagbibili ng Panginoon na mag-tides tayo. Ibig sabihin, nagiging obedience ka. O obedient ka sa Panginoon. Tama? So, ibig sabihin, sa panahon na tayo po hindi nagtatides, nag-offering sa Lord, nagtatides, to be exact, hindi ka sumusunod sa Panginoon. So, ibig sabihin, hindi ka mabuting katiwala. Because you are not giving your tithes to Him. Ang pagbibigay ng tithes sa Panginoon, sa gawain niya, ay bahagi ng pagsunod ng isang anak ng Diyos, isang Kristiyano. Tama po ba? Ito ang sinasabi ng Bible. Kaya nga sabi ng Panginoon sa 1 Samuel 15:22, obedience is better than sacrifice. Ang tinitignan kasi ng Panginoon yung pagsunod eh. Hindi naman yung kung ano yung binigay mo, paano mo ibinigay. Pero yung obedience ka, tinitignan niya yung pagsunod. Isang bagay na tinitignan ng Panginoon yung pagsunod. Meron akong ina-example sa inyo time to time about din sa bata na inutusan. Anak, alis ako, sabi ng magulang, magluto ka ha? Opo. Sabi ka na, magsahin ka? Opo. Umalis siya magulang. At nung pagbalik ng magulang, yung bata, iba yung ginawa niya, naglinis siya ng bahay, hindi siya nagluto. Ngayon, pagbalik ng magulang, tinanong siya, anak, kumusta na? Nakapaglinis na po ako. Akala niya matutuwa yung magulang niya, pero hindi naman. Bakit? Kasi ang iniutos ay magluto. Tama ba? Pero ginawa niya, maglinis. Mali pa rin. So, ginagawa natin para tayong ganon. Merong iniutos sa atin, spesipikong inuutos, na ito yung gagawin natin, pero hindi natin ginagawa. Ang sabi, mag-tithes ka, pero ginagawa natin, nag-o-offering ka. Ano niyo ba? Ganyan ang ginagawa natin. And there are some, ang gusto ng Panginoon, tithes. Halimbawa, 1,000 again, punta na tayo, 1,000 ang kinita mo. Tapos nagbigay ka ng 120, let's say. Tama? So, 120. Tithes ang gusto ng Panginoon. Ang tanong, pastor, tithe ba yun? Kasi ayaw ko lang basta mag-tithes. Kung 1,000 yung binigay ko, o 1,000 yung sweldo ko, natanggap ko, ayaw ko lang 100. Gusto ko 200, 300, 400, 500 na ibigay ko kay Lord. Gusto ko nga ibigay ko lahat na to kay Lord. Which is okay din. Kasi may sinasabi sa Bible na first fruit. Pwede. Pwede yun. Pero alam niyo po ba ang sinasabi ng Panginoon? Tithes. Because the moment you give more than, higit doon sa tithes mo, halimbawa 100 lang dapat, ginawa mo 120, 200, that is generosity. Tama po ba natin? Kaya nga, titingnan mo pa rin yung puso mo. Bagaman nagbigay ka, for example kami, kapag meron kaming tithes, o halimbawa sasabihin, o 955, kung gawin mo ng 1,000, sabi namin. Pero sa puso namin, nandun din yung tithes namin, plus the offering. Sinasama din namin ito. So it depends dun sa puso mo. Alam niyo po, meron isang factory or corporation, manufacturing corporation, at alam niyo to, yung Happy Toothpaste. Alam niyo ba yung Happy Toothpaste? Okay. Itong Happy Toothpaste nito, nag-hire sila, mga disabled, no? Nag-hire sila. Di ko alam kung from San Pedro Laguna sila, o no? Yung paggawa niyan. At alam niyo po ba, ginawa nila, binaliktad nila yung kanilang tithes? Christian kasi. Instead of 10% ang ibigay nila, 90%. That's true. Totoo pong nangyari yun. Alam niyo kung bakit nila ginawa yan? Kasi iniutos sa kanila ng Panginoon, they want to honor God in their life. They want to obey. And more than that, yung ginawa nila na binaliktad nila na sinasabi niya nung may-ari, no Lord, you do not deserve it. But bagaman, ang nais lang ng Panginoon is 10%. But then again, siguro sila, binigyan nila yung 10% plus yung 80%. So, naging 90, yung 80%, eh talagang they want to offer it to God. Dati po, ang Happy Toothpaste lang, siya lang yung gumagawa ng laman, ng tube. Yung laman lang, yung toothpaste lang mismo. Okay? Pero nung nagkaroon sila ng tithes and offering, naging tapat sila sa tithes and offering nila. Alam niyo nangyari, pati yung tube nila sila na gumagawa. Ganun po ang story ng Happy Toothpaste na ginagamit natin ngayon. Alam niyo po ba? Ganun sila. Ano po? That's why, nagkakaroon ng overflowing
blessings in their life. Alam ko kayo po, church? Amen. So, tithing expresses, number 3, trust. Tiwala. Kasi the moment na nag-tithes ka, bagaman inisip mo, Lord, kulang to magta-tithes pa ako sa'yo. Kasi ito yung laging usapin ng bawat family. Yung kanyang kinita, alam niya, kulang pa para sa gastusin nila. Tama ba? Kaya lang yun, again, uulitin ko lang sasabihin natin, Lord, alam ko naintindihan mo na. But in reality, tayo ang hindi nakakaintindi. Kaya hinihingi ng Panginoon yung tithes mo so that God will multiply it. Magkakaroon ng dahilan si Lord para ibuhos niya sa'yo yung isang pagpapala na wala ka nang lalagyan o walang kalalagyanan. Nakano po ba? Ganun po ang kaisipan ng Diyos. Kaya sabi ng Panginoon, anak, ikaw ang hindi nakakaintindi. Alam mo ba kung bakit kailangan kong tithes na yan? Para yung tithes mo na yan, papalitan ko yan. This is a key, susi, para mabuksan ang durungawan ng mga bintana ng kalangitan. And God will pour out His blessing. Sa bagay po yun. Magtataka kayo, Pastor, wala ka ng trabaho, bakit may kotse ka? Bakit nakapagpatayo ka ng bahay? Bakit nakapagpapaaral ka? Sabi nga, Pastor, dahil wala kami nagtatrabaho, ba't hirap kami? The reason why and the secret and the key is tithing. Whether you like it or not, tithing po ang kasagutan. Try. Kaya ang sabi ng Panginoon, subukin niyo ako. Kaya ang lakas ng loob ni Lord, sige, ba't hindi ako subukan? Ang gagawin ko lang naman, ang sabi ni Lord, is bubuksan ko ang durungawan o mga bintana ng kalangitan, and I will pour out these blessings wherein there is no room for those blessings. Ang sabi ng Panginoon. 2 Corinthians chapter 9, verse 8. Ang ganda po ng 2 Corinthians. Basahin ko lang po sa Tagalog. And God, sabi niya, is able to make all grace abound. Sabi niya, to you, so that in all things, at all times, having all that you need, you will abound in every good work. Napakaganda ng sinabi ng Panginoon. At kaya ng Diyos na, ano daw? Kaya ba ng Diyos? Ano gagawin niya sa inyo? Ano kaya niya gawin? Pasaganain ang lahat ng biyaya sa inyo. Oh, are you there? Napakaganda ng sinasabi ng Panginoon. No? At kaya ng Diyos na pasaganain ang lahat ng biyaya sa inyo upang sa pagkakaroon ninyo ng sapat sa lahat ng bagay ay palagi kayong sumagana sa bawat mabuting gawa. Walang sinasabi ang Panginoon na kalugihan, kakulangan, kawalan, wala. Sa verse na ito, lagi yung sinasabing kasapatan, sasagana. Makikita natin yung overflowing again. Ito yung sinasabi ng Panginoon Ito yung sinasabi niya. Ang gusto ni Lord, umasenso ka, umunlad ka, pagpalain ka, pasaganain ang buhay mo. But the moment na tayo po hindi nagtatides, parang sinasabi natin, Lord, kontento na ako sa ganito. Huwag mo na akong pasaganain, Lord. Okay na kami dito. Gusto mo na ba yung buhay na yan? Gusto mo na yung buhay na yan? Huwag ka mag-tithes. Pero may plano ka pa sa family mo. Ibigay mo yung para kay Lord. Ibigay mo yung para kay Lord. Amen? Imagine, ano yung magagawa ng tithes na namin mo pag nilalagay mo yan sa bahay ng Diyos? Alam niyo po ba, one of our plans and one of our requests to God, pinagpipray natin sa Panginoon ay magkaroon tayo ng gawain sa labas, hindi rito sa loob. Kasi nakikita ko meron future of church to grow, to multiply. Imagine, iilan pa lang ang nagtatay sa atin, pero ito na yung dinatnan natin. Alam niyo ba, meron tayo isang church na kakilala na one time na-invite natin sila rito. Ang sabi nila sa akin, Pastor, ang yayaman naman ng mga member mo. Sabi niya sa akin, nabigla ako. Kasi if we will compare our church to them, praise God, mas maayos ang church natin. Pero ang church nila ay mas matanda kaysa sa atin. Okay mo ba? Bakit?
Kasi ang church dito ay meron mga ilan-ilan na member leaders na talagang they are faithful when it comes to their tithes. Imagine kakauti pa lang ang faithful sa atin sa pagtitithes. What more kung 100% tayong lahat magiging tapat sa pagtitithes? Siguro, yung hinihingi natin na lupa, yung gusto natin bilhin na lupa, yung gusto natin sabihin natin upahan na lupa or building or what, nakakaupa tayo. Tama? At hindi lang yun. Yung mga anak nyo na magka-college, pwede supportan ng church yan. Nakanya po ba? Kahit tignan nyo sa Pinas natin, ito yung gusto natin iparating sa inyo kapag may nanganganak, pag may nagkakasakit. Nakita nyo naman sino unang tumutulong? Yung church. Kasi gusto namin ipadama na ang tithes na binibigay nyo or offering binibigay sa church, nararamdaman nyo. Amen po ba? Okay. Doon tayo sa pangatlo, yung trust. No? Sabi ng Panginoon sa Psalm 20 verse 7, some trust in chariots, some in horses, but we trust in the name of the Lord our God. Ito yung sinasabi ng Bible na kung saan marami mga tao na ang tiwala nila ay nilalagay na lamang nila sa mga horses, ibig sabihin sa mga sarili nila ng kalakasan, sa mga chariots, sa mga pag-aari nila. Doon naka-focus, kaya sinasabi nila, itong pera na to, no, itong pagpapala nito, itong sinweldo ko sa akin lang to, ito kasi yung makapagliligtas sa akin. Dapat ang tiwala natin hindi sa kayamanan o sa pera na meron tayo, kundi sa Panginoon. That's why we give tithes. Para sinasabi natin, Lord, bigay mo yung tithes ko. Kasi sabi mo, ikaw yung magpapakay sa amin. Tama? Hindi ka dapat matakot na magbigay ng tithes. Hindi dapat yun. Ibigay mo yung power kay Lord. Ibigay mo yung power kay Caesar. Kay Caesar. Kay Lord, kay Lord. Yan ang sinabi ng pang-apat, faithfulness. Tithes expresses faithfulness. Amen? Napakaganda nun. Through tithing, pinapakita mong tapat ka sa Panginoon. Sinipit yung tapat kapag pagdating sa pera. Hello? Ang hirap maging tapat sa pera, tama? Pinahawak lang sa'yo, binastos mo. Pambili pambayad ng kuryente, sinugal mo. Pababa mo eh. Ginagawa natin. Hindi tayo faithful when it comes to pera, to money. O yung faithfulness nawawala. Kaya nga, sa atin, dahil tapat tayo sa ating Panginoon, because tapat ang ating Diyos sa kanyang pangako, so we need also to be faithful. Sa harapan ng Panginoon, because God is faithful. Hindi sumisira ang Diyos sa kanyang pangako, sabi ng Bible. So, maganda lang is that, let us give faithfully to God. Give faithfully to God. Matthew chapter 22, verse 21. Sabi niya, give to Caesar what is Caesar. Give to God what is God. Sabi niya gano'n, simple lang. Ibigay mo kay Cesar kung sino si Cesar. Ibig sabihin kung ano yung pagtingin mo kay Cesar, sino ba si Cesar? Gobernador. O ibigay mo lang yung nararapat sa kanya kasi gobernador lang siya. Ibigay mo sa Diyos ang sa Diyos. Bakit? Because siya ay Diyos. Sino ba si Lord? He's the Lord of all. Lord of Lord. King of Kings. Tama? Ibigay natin yung nararapat sa kanya. Si Lord yan eh. Si Lord yan eh. Are you there? Kayo ba yung ibibigay nyo sa akin at ibibigay nyo kay Lord? Magkapareho ba? Hindi. Bakit? Tao ko eh. Si Lord Diyos. Tama. Kung ano yung karapat-dapat sa Diyos, ibigay. Kung ano yung karapat-dapat sa tao, yun ang ibigay. Ganun po dapat. So that is expression of our faithfulness to God, yung tithing. Amen. So panglima, the last. Tithing expresses that God is the owner of everything. Isang bagay na napakaganda. Tingnan po yung Proverbs chapter 3 verses 9 to 10. Tingnan natin. Napakaganda ng sinasabi dyan. Sa English, ang sabi niya, una pa lang, honor the Lord with your wealth. Ang sabi niya, napakaganda ng sinasabi niya. Parangalan mo ang Panginoon mula sa iyong kayamanan. Napaparangalan ba si Lord sa ating kayamanan? Na sinasabi mo, ito'y galing sa Lord at kay Lord lamang. Imagine mo, kung sinasabi natin, alam mo, Pastor, itong business mo na ito, kay Lord to. Yung kinita namin ngayon, kay Lord to. Kasi ang business na ito ay kay Lord.
Kung kay Lord yan, at hihingi niya yung kanya, 10% lang ang hiningi Lord, ba't hindi natin maibigay kung kanya yan? Hello? Kasi hindi ka naman kikita kung hindi ka niya ginising sa araw na yun. Hindi ka kikita kung hindi ka niya binigyan ng kalakasan sa araw na yun. Hindi ka kikita kung hindi ka itinayo ng Panginoon sa araw na yun. Hindi ka kikita kung hindi ka niya binigyan ng hininga sa araw na yun. Tama ba, church? And then, hihingi ang Panginoon ng 10%, kukunin niya. In fact, hindi naman niya direct kukunin eh. Sinasabi ng Panginoon, I am commanding you to give your 10% into the storehouse, into the temple. Inutusan lang ng Panginoon, ibigay sa gawain ng Panginoon. Hindi para sa Kanya. Hindi natin maibigay. Eh, kay Lord yun eh. Kaya nga sinasabi ng Bible, magnanakaw ang mga tao na hindi nagtatize. O yung mga kasal hindi nagtatize. Bakit? Eh, kay Lord yun eh. In fact, you are still praying, Lord, i-bless mo itong trabaho na to, itong business. Ihingi mo mapagpala ng Diyos, and then suddenly, yung kita mo, yung business mo na kay Lord yan, ayaw mong ibigay kay Lord. Nandiyan pa ba tayo? Sabi niya, pangarangalan mo ang Panginoon mula sa iyong kayamanan at ng mga unang bunga, first fruits, ng lahat mong ani. Alam niyo po ba, ang katotohanan dito is this, and some churches pinapractice nito. Kapag ikaw, yung first salary mo sa trabaho mo, dapat ibibigay mo lahat yan sa gawain ng Panginoon or sa Panginoon through this ministry. Dapat ganun gagawin natin eh. Yung unang-unang kita mo, unang-unang sweldo mo sa trabaho mo, na ipinalangin ka na, Lord, sana makapagtrabaho ng kapatid namin. Lord, sana makapagpunta sila ng business, bigyan sila ng business. Yung unang kita mo doon, yung first fruit, dapat ilalagay mo sa kaban ng Diyos eh. Pero hindi tayo gano'ng kahigpit. Hindi tayo gano'ng kahigpit kasi ayaw ko nga na magmukha akong pera sa paningin ng tao. Ayaw ko gano'n. Alam niyo po ako. So, first fruit, in fact, sabi niyo, hindi po ako nagsabi, Proverbs 3:9, pangarangalan mo ang Panginoon mula sa inyong kayamanan at ang mga unang bunga ng lahat mong ani. Lahat. Verse 10, anong sabi niya? Sa gayoy, again, mapupuno ng sagana ang iyong imbakan. Yung mga vats, mga imbakan mo pa, sabi ng bayong bayan, walat bayan, banga bayan, at aapawan ng bagong alak ang iyong mga sisiglan. Naman natin, church. Imagine that. Yung pag sinabing alak sa sisiglan, yung pleasure. Yung pleasure, yung mga dati hindi mo nagagawa, magagawa mo. Dati hindi ka nakakapag-ball, hindi ka nakakapunta sa mga resort or whatsoever, hindi ka nakakakain sa mga restaurant. But the moment na nagkaroon ka na ngayon ng pag-aalay, pag-ahandog sa Panginoon, through tithes and offering, babaguhin na ni Lord yan. Bakit? Kasi binigay mo 10% sa Kanya, kung ang takal mo 10%, ang sabi ni Lord, ito yung takal ng 10% ko. Iba ang takalan ng Panginoon sa takalan na ginagamit ng tao. Tama mo ba? Are you there? Kung ang maliit na bata, bigyan mo lang siya ng maliit na baso, yun lang yung kasi kayang hawakan niya, yun lang yung takalan niya eh. Imagine mo, bibigyan niya halimbawa, yung malaking tao. Halimbawa si Pongmon, malaking tao yan, malaking mama niya. Ibibigay lang yung maliit na baso kay Pongmon, let's say, sabihin na natin, napakaliit lang doon sa pamili ni Pongmon. O meron si Pongmon sarili ng baso, at ito naman yung patakal ko. Nakunawa niyo po ba? Iba yung measurement ni Lord sa measurement ng tao. Kaya gano'n ang gustong gawin ng Panginoon eh. Yung 10% na ibabahagi natin sa gawain niya, papalitan niya yan, siksik, liglig, nag-uumapaw. Luke chapter 6 verse 35. Yan ang sinasabi niya. Siksik, siniksik. O siniksik, niliglig. Ano niya? Tapos yung nag-uumapaw, yung overflowing again, nandun yung abundant sea. Yung abundant life. Nandun eh. Kaya maraming Kristiyano until now, hirap sila. Hindi makita yung pagiging Kristiyano. At alam natin na because of money, maraming tao tumatalikod sa Diyos. Kasi nakakaroon sila ng kahirapan eh, ng kakulangan. Bakit? Sila din nagpapahirap sa sarili nila.
Because they don't want to give tithes. Okay po ba? So, napagkanda rin sinasabi ng Panginoon, that God is the owner of everything. Lord, alam ko, may-ari naman ng lahat eh. Itong buhay na to, itong pera na to, itong kayamanan na to, kalakasan, lahat! Si Lord yan. So, bakit hindi ako mag-invest kay Lord? 10% lang naman ang hinihingi niya. Eh, samantalang tayo, kapag tataya nga tayo ng wedding, magkano araw-araw? Tama ba? Magkano tinataya natin sa wedding? Araw-araw. 3 beses yan. Kaya kang 20 agap, 20 gugto, 20 gapanapon. Iba pa yung magtotongits ka. Tama ba? Alway pa yung mag-starter ka. Starter, mas malaki ang tinataya natin. Kasi namamagasa tayo na may babalik sa atin. Tama ba? Pero at the end, tatatalo ka lang. Yung pera mo na i-starter. Tama? Pero sa Diyos hindi. Mamuhunan ka sa Diyos, sigurado kikita ka. Alam naman natin yun eh. Pamapalawakan naman natin sila. Amen. So, again, malawak ang when it comes to tithing. No? Malawak ang tithing po. So, marami sa atin na sana namulat po tayo sa tithing. No, let us start. Hindi man ngayon, susunod na linggo. Kung hindi po pa ng Panginoon, give your tithes to Him. Sabi naman ng Panginoon, subukin siya. At alam ko, pag sinabi ng Panginoon yung subukin siya, ibig sabihin, kaya niyang gawin kasi. Kahit kayo, sasabihin nyo, ba't di mo order mong subukan, Pastor? Ba't aakit mo yung buri mong akit? Ganito yung sinasabi ni Lord. Gusto mo bang makita? Sabi ni Lord, subukan mo si Lord. Nakikita mo.